sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Jelet Yupanco, Angela Recafrente and family, Cervantes family, Regodon family, Leonida Patrolia and family, Pilar Zita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Aji and Ferdy Del Mundo. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardy Agdarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Neles Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Emmaline Tamayo, Romeo Rigacho Jr., Betty Ong, Feli Ansinde Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato de Vera, Benjamin Sanchez, Carolina Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio Estalita, Ruth, Charles T., Mila Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James, Raon family, Balieser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Josephine Legaspi, Jaime Godito, Daniel Guinelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Vitirbo, Hil Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luce, Kyle de la Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Angelito San Gabriel Acompañado, Elmer Tarantan at Aurora Agudo. Natatanging kailingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Jilit Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, Jace Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea, Ancian Samson, Cora Claudio Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Patricia Yesmundo, Cecilia Rigodon, Aji and Ferdy Del Mundo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pope Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawaji Sr., Luis Dro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Rinaldo and Rogelio Recafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lezaga, Ruena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Josefero,
Alberto Tambong, Josefina Casiedo, Luisito Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Floren Bruce, Marcelino Manapol, Rosario Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo Beatriz, Romeo Enrique, Sani Amancio Sr., Anita, Lourdes Donato, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Laureano Basilia, Nelson Marciales, Julia de los Santos, Maura Santos, Natividad Molina, Hernando Aniceto, Risa Diocton, Juanita Lakap. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ng biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Years anniversary ng Kadena Samahan ng Mamamasan ng Poong Jesus Nazareno. Lumuhod ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag,
kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamungay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin.
sa biging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. At atin din pong wini-welcome sa ating komunidad ang kapatiran ng deboto ng Nazareno sa kanilang 14 years na anibersaryo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagbagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo, ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tayo pong lahat. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot.
Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. ang sinuman kung ang Diyos buong pusong sundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tumayo ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama. Ang sumunod sa anak niya. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at kapistahan ni San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Si San Agustin, ang anak ni Santa Monica, na siyang ating ipinagdiwang kahapon sa pamamagitan ng palagiang pagdarasal sa loob ng mahabang taon na hindi nilubayan ni Santa Monica ng panalangin ng Diyos na ang kanyang asawa at anak ay magbago. Kaya si San Agustin ay bunga ng panalangin ng kanyang ina, kung kaya't siya po ay na-convert sa pananampalatayang Kristyanismo mula sa pagiging pagano o hindi kumikilala sa Diyos, namumuhay sa mga makamundong pamamaraan, pero nang mabago, siya ngayon ay napabilang sa mga obispo ng simbahan at tagapagturo sa atin pong pananampalataya.
Kaya sa tulong ni San Agustin, nawa ay hilingin natin na mas maintindihan natin, maunawaan natin ang mensahe na ating pong narinig mula sa ating mga pagbasa. Lalo tigit ang pahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo sa ating pong Ebanghelyo na Kanya pong sinabihan, derechahan ang mga iskriba at mga pariseyo na sila ay mga mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga po, paimbabaw. Ulit, paimbabaw. Yan. So, pag sinabing paimbabaw, ito ay kadalasan, no, sa mas maintindihan din nating mga pananalita natin ay yung nagiging panlabas lang. Pakitang tao lang. Parang sa ngayon, kapag mayroong mga kamera, yan, mabait ka. Pag may mga kamera, masipag ka, lalong-lalo na kapag gusto mong kumita, ibibideo mo ang mga kabutihan na iyong ginagawa. Pagkakakitaan pa yan. Marami sa panahon natin ngayon ang ganyan, no, ang gumagawa. Pero sabi din dito ni Jesus, no, na sa paningin, parang ang paimbabaw ay lagi silang nakatuon doon sa kung paano sila makikita ng mga tao sa paningin ng mga tao na maganda, mabait, masipag. Kaya nga dito, pero ang sabi, ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw. Ang kausap niya dito at talagang derechahang sinasabihan, mga iskriba at mga pariseyo. Pag sinabi mga iskriba at pariseyo, mga eksperto sa batas. Lalo na pagdating sa batas ng Diyos na ipinagkaloob pa noong panahon pa ni Moises na dapat itinuturo, ipinapasa sa bawat henerasyon na hindi ito makalimutan ng mga tao. Pero sa kasawiang palad, pinarami nitong mga pariseyo at iskriba ang 10 utos. Kaya imbis maging madali ang pamumuhay ng mga tao na makasunod sa Diyos, naging komplikado. Ando na tayo doon, no? Naging komplikado na. Pero ang lalong ikinaiinis ni Jesus. Kasi di ba, pag sinabihan ka ng mga mapagpaimbabaw, di ba parang, kung, sige nga, sabihin nyo nga yung katabi ninyo, mapagpaimbabaw ka. Di ba, pag sinasabi mo, di ba, andyan yung, naiinis ka kasi. Hindi dahil lang sa galit, hindi dahil galit ka, kundi naiinis ka kasi alam mo na, alam mo kung anong totoo. Di ba? Yung paimbabaw lang eh. Focus. Yeah. Di ba? Yung naiinis ka kasi gusto mong itama, gusto mong ituwid na may mali. Alam mong may mali. Kaya kailangan mong komprontahin. Kailangan mong sabihan. Hindi pwedeng maging pleaser tayo. Kaya nga, hindi ito pleaser na, oy, baka kasi magalit. O kaya baka kasi iwanan ako, baka kasi ganito. Hindi eh. Kung talagang concern, at talaga naman si Jesus ay concern sa kaligtasan ng tao, kaya niya sinasabing ito, mga papag-imbabaw kayo. Kung talagang concern ka, ang sasabihin mo kung ano ang dapat na marinig ng tao at hindi yung kung ano ang ikatutuwa lang niya na maririnig mula sa iyo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang pleaser. Pag sinabing pleaser ha, yung gusto mo lang na natutuwa sa iyo, kaya ingat na ingat ka sa pagsasabi, ingat na ingat ka sa gusto mo nang sabihan yung tao, kaya ayaw mo lang na magalit sa iyo. Pero hindi ka talaga concerned. Kasi mapapahamak ang taong yan dahil din sa iyo. Ulitin ko po, no? Hindi lang ito basta sinasabi ni Jesus sa iskriba at pariseyo dahil galit siya, kundi nawa makinig sila at maituwid pa ang kanilang mga maling ginagawa. Biruin mo, no? Mabigat yung sinabi niya na
kung paano hinihalintulad itong mga eskriba at pariseo. Para kayong mga nicho, mga libingan. Nakakita na ba kayo ng mga nicho? Mga libingan? Lalo na, malapit na mag-November, pipinturahan nyo na naman yung mga nicho, no? Sabi, magaganda sa panlabas, pero ang loob, punong-puno ng kabulukan. O kaya naman mga buto ng kalansay. Sabi niya, ganyan na ganyan kayo. Kasi sila yung mga inaasahan kasi. Sila yung mga, sabihin natin sa termino, mga taong simbahan kayo eh. Mga tagapamahala kayo ng templo. Mga tagapagturo kayo ng batas. Pero bakit ganyan ang nangyayari? Sa atin, ngayon, sa panahon natin ngayon, nandito tayo, mga deboto ng Nazareno. So hindi lang tayo basta sa pangalan magiging deboto. Kaya nga kailangan natin suriin din ang ating mga sarili na ano ba, kamusta ba ako? Nagiging pakitang tao lang ba ang aking ginagawang pasanan, pagproposisyon? Ano ba, pagandahan lang ba tayo ng mga karosa, ng kung ano man pinaglalagyan ng Nazareno? Pero kamusta yung sa loob? Kasi sa labas po pwedeng, ay napaka-deboto naman yan. Sa labas, ay napakasipag niya, talagang matindi ang debosyon niya kasi nakapaapa yan pag nagproposisyon. Pero kamusta bilang ama? Kamusta ang pagiging bilang ina? Bilang anak, kamusta? Yung bang pagtapos nito at wala nang mga tao sa paligid, wala nang nagpipicture, kamusta yung ating pagganap sa ating mga responsibilidad? Lahat tayo, mga naglilingkod sa simbahan, sa atin na lang muna. Kasi wala tayong karapatan para husgahan ng ibang tao sa labas na mga plastikan itong mga ito. No? Maiinis ka lang kapag pinakikinggan mo ang mga budget hearing, ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng suot. Pero sa atin na muna, tayong mga taong simbahan, kamusta ba tayo? Kamusta ba? Ha? Okay ba tayo? Masakit ba? Talagang, kailangan natin akuin, no? Tayo na ito eh. Tayo itong mga eskriba at pariseo eh. Baka lang, no? Baka lang may katotohanan dito na dapat tayong magising. Bagamat tinuturuan tayo paano magrosaryo, magsimba araw-araw. Marami tinuturo sa atin ng simbahan. Nakabelo pa. Tignan mo, ang babait pag nakabelo, di ba? No? Mga banal, di ba? No? Talagang, wow. No? Pero, ulitin ko po, no? Wala isa man sa atin ang pwedeng humusga sa ating ginagawa. Ito naman ay for the sake na mapagnilayan natin ito dahil ang nakakaalam niyan, ang nakakakita ng ating kalooban, ng ating intensyon, ang Nazareno, si Jesus. Pero ina-address lang ito sa lahat. Kung mayroong kirot, baka mayroon ngang katotohanan na baka kailangan nga na gisingin lang tayo. Pukawin yung ating damdamin sa mga ginagawa natin ito kasi baka mauwi sa wala. Kahit maghapon pa tayo sa loob ng simbahan, pero yun nga, no, yung kalooban natin baka, di ba, madali kasing gumawa ng mabuti kung maraming nakakakita ang tao. Pero pag ikaw na lang at ang Diyos, yun yung dyan tumatambad yung buong katotohanan kung nagkukunwari ba tayo o talagang sincere tayo sa ating mga ginagawang pagdidibosyon, paglilingkod sa simbahan. Kasi makikita naman po talaga, no? Kahit anong tapal mo ng kolorete sa muka, yung kalooban, lalabas at lalabas yan. Kung magaspang ang ugali mo, lalabas at lalabas yan.
hindi yan maitatago. Ano mang pagkukunwari mo, ano mang mga damdamin na naririyan na parang kapag nandyan ang tao, masaya ka, mabait ka, pero sa kalooban mo, lalabas at lalabas yan. At wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya nga sinasabi, kung salbahe ka, edi salbahe ka. Sige, tanggapin mo, salbahe ka eh. Kasi doon magsisimula yung pagbabago. Yung makita natin na nagkamali tayo, makita natin na may mali sa ating ginagawa. At doon lalabas na yung pagsusumikap na maging mabuti. Ganyan, gaya ng nasabi ko, ganyan si San Agustin. Walang yayan si San Agustin. Bago naging San Agustin yan, walang hiya yan. Lahat na ng bisyo, marahil nasubukan niya na, pambababae, nasubukan na rin niya yan. Pati nga pagpatay, nagawa na rin yan. Pero binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maituwid at maitama. Dahil nakita niya mismo sa sarili niya na wala eh. Kaya nga sabi, hanggat hindi ko nasusumpungan ng Diyos, hindi ako magkakaroon ng kapahingahan. Yan yung katotohanan. So simulan natin, tanggapin natin. Kung mayroong mali sa atin, tanggapin mo. Kung may pagkukulang sa iyo, tanggapin mo. Kung may kasalanan ka, tanggapin mo sa kalooban mo. At sapat ang grasya ng Diyos para mapagbago tayo nito. Amen? Magsitayo ang lahat. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating pong itutugon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan, na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galaw at lumbay, bawat pangarap taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin, sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita sa San Agustin, ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Agustin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking tamlaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako. Ang lingkod mo nananalig sa iyo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan. Lingapin mo at kabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo. Huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kami mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli, kayo po ay wini-welcome dito po sa komunidad ng Nuestra Señora Parish, ang samahan, kapatiran ng mga deboto ng Nazareno. And congratulations, happy 14th year anniversary bilang isang samahan ng deboto ng Nazareno. Welcome po dito sa aming parokya. Pagkatapos po ng misa ay tutuloy po natin ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kung wala po kayong gagawin, maaari po kayong makiisa sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Mayong natipahaya, kanyang pagkalingat abad, isa buhay pag-ibig at kanarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Mayong nagtipa